ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, November 4, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasado na ngayong araw. Red alert itinaas ng NDRMC dahil sa bagyong Tino. PNP nakahanda sa cyber attack na posibleng maganap bukas. Pulis sa Talisay City, Cebu na nagpa-bring me ng drug user at pusher sinibak sa pwesto. Mga sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan isasalang na sa pagdinig ng DOJ. Hindi bababa sa 60 billion pesos matitipid sa pagpapatupad ng reforma sa pagbili ng mga construction materials sa mga proyekto ng gobyerno. Sa ating Metro News, isang nagpakilalang pasto at arestado makaraang tangkaing magpuslit ng 3 Pilipino patungong Cambodia. Sa ating Science and Technology News, mga seal at ibon tumataas ang panganib ng pagiging endangered. Green turtle wala na sa listahan ng endangered species. Sa ating mga lifestyle news, Grand Egyptian Museum sa Cairo, Egypt, formal nang binuksan. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa ni-release ni Shania Twain ang kanyang third studio album na may titulong Come On Over. Ano-ano ang mga kantang bahagi nito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang kape sa Dubai aabot sa mahigit 57,000 pesos ang presyo kada tasa. Ang ating po oras, 6:37 na umaga. Ako po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Kasado na ngayong araw ang big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tumaas ng 1 peso and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 70 centavos naman ang aumento sa kada litro ng diesel. May taas presyo rin na 2 pesos and 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng tumaas na demand sa gitna ng paghupa ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China at ng ipapataw na sanksyon ng United Kingdom, Amerika at European Union sa Russia. 774 Balita Ngayon. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC ang Red Alert bilang paghahanda sa epekto ng pagtama ng bagyong Tino. Ayon sa NDRMC, ang Red Alert ay pinakamataas na antas ng babala na ipinatutupad tuwing may kasalukuyan o nalalapit na emergency situation. Sa ilalim nito, kinakailangan magkaroon ng full staffing sa NDRM Operations Center at tagarang interagency coordination upang masiguro ang mabilis na pagtugon at pagmomonitor sa sitwasyon. Pinayuhan din ng ahensya ang publiko na manatiling alerto, mag-monitor ng balita at sundin ang mga paalala ng mga lokal na otoridad. Samantala, itinaas na rin ng PNP ang full alert status sa mga rehiyong daraanan ng bagyong Tino. Ayon kay Police Colonel Jesse Tamayaw, Executive Officer ng Directorate for Police Community Relations, nakastaas na ang full alert sa Region 8, Region 6, Mimaropa, Negros Island Region at ilang bahagi ng Region 5 at Region 1, particular sa Dinagat Islands at Surigao del Norte. Samantala, maagang paglilikas pinatupad sa ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa bagyong Tino. Angel Garcia sa detalye. Nagpatupad ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa banta ng bagyong Tino. Ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo,
Inilikas ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybaying lugar na posibleng tamaan ng malalakas na alon at storm surge. Bukod sa Eastern Visayas, nakahanda na rin ang mga lokal na pamahalaan sa Bicol Region at Northern Mindanao na maaari ring maapektuhan ng sama ng panahon. Ipinaalala pa ni Castillo na malawak ang sakop at marami ang ulang dala ni Tino kaya't hindi dapat maging kampante ang mga residente sa ibang rehiyon. Idinagdag pa ni Castillo na bukod sa bagyo ay may iba pang weather systems na patuloy na nagdudulot ng pag-ulan na maring magresulta sa pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, nakatanggap din ng ulat ang OCD na nakapagsagawa na rin ng pagbikas sa ilang bahagi ng Cebu bilang pag-iingat matapos ang naranasang magnitude 6.9 na lindol na tumama noong Setyembre. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nakahanda ang Philippine National Police o PNP sa umano'y cyber attack na posibleng maganap bukas November 5. Mabatid na una nang nagbabala ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa publiko sa posibilidad ng Distributed Denial of Service o DDoS o isang uri ng cyber attack. Ayon sa DICT, babantayan nito ang posibleng DDoS o traffic flood kung saan maraming device ang sabay-sabay na umaatake sa isang sistema, server o network upang pabagalin o tuluyang hindi magamit. Kasunod dito, nakasaad sa inilabas na pahayag ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr. na may babalaman o wala ay pinaiigting na nila ang kanilang sistema dahil hawak nila ang mga critical law enforcement data na hindi dapat mapunta sa mga maling kamay. Inihayag pa ni Nortates na nagpapatupad na sila ng multi-layered security upang maprotektahan ang mga sensitive police database gaya ng e-warrants, clearances, crime data, firearms, vehicles at internal discipline records. Patuloy din na ikipag-ugnayan ng PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Telecommunications Commission at iba pang law enforcement units sa pagmonitor sa mga posibleng attack signals. Samantala, gobyerno dapat nang makipagsabayan sa AI technology ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggamit ng artificial intelligence sa mga sistema ng gobyerno para mapabilis at mapaganda ang serbisyo sa publiko. Ayon sa Pangulo, kailangan ng malalim na pag-aaral at pakikipagtulungan sa mga eksperto at research group sa loob at labas ng bansa upang matukoy kung paano magiging epektibo at ligtas ang paggamit ng AI sa pamahalaan. Binigyan din ni Pangulong Marcos na hindi dapat mapag-iwanan ang Pilipinas sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, kaya kailangan simulan na ang mga hakbang tungo sa AI integration. You're missing a chance if you wait. AI is going to come, parang alon yan eh. Kahit anong gawin mo, mababasa ka. And if you don't learn how to swim, i.e., if you do not learn how to use AI in the best way, and in a secure way, and in a benevolent way, may iwanan ka talaga. Ang bilis ng takbo ng teknolohiya. Kasama ang AI technology sa mga itinampok na paksa sa APEC Summit sa South Korea, kung saan tinalakay ng mga lider ang mga benepisyo at potensyal ng AI sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapabuti ng serbisyo sa publiko. Layo ng Pangulo na gawing mas moderno, epesyente at makabago ang gobyerno sa tulong ng artificial intelligence. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, sinibak sa pwesto ang isang vlogger na pulis sa Talisay City, Cebu kasunod ng nag-viral nitong Bring Me Challenge video na in-upload sa personal niyang social media account. Kinumpirma ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na personal na inisyatiba ng pulis ang naturang video at hindi ito otorisado ng Philippine National Police. Sariling pera din anya nito ang ginamit para sa content. Sa video, mapapanood ang pulis na nagsasabing magbibigay siya na hanggang 5
5,000 pesos sa sinumang makapagdadala sa kanya ng unregistered firearm, drug addict o pusher. Ayon kay Tuanyo, pinagpapaliwanag na ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pulis pati na rin ang kanyang hepe hinggil sa insidente. Inatasan din ng PNP Anti-Cybercrime Group na tanggalin ang account ng pulis sa social media, ngunit pinatitiyak na may kopya sila ng video bilang ebidensya para sa patuloy na digital investigation. Gate ni Tuanyo, malinaw na paglabag sa Police Operational Procedure ang ginawa ng pulis. 774 Balita Ngayon. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Department of Justice o DOJ sa 5 ghost flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sa November 10, alauna ng hapon, gaganapin ang pagdinig. Kinumpirma rin ni Martinez na nakapagpadala na ng sabina laban sa mga sangkot sa anomalya na kinabibilangan ni na dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Dumasig at JP Mendoza. Target ng DOJ na matapos ang preliminary investigation patungkol sa ghost flood control projects sa loob ng 1 buwan. Samantala, 7 luxury vehicles sa mga diskaya isusubasta ng BOC. Detalye po ay hatid ni Gina Mape. Inanunsyo ng Bureau of Customs na isusubasta na ang 7 mga magagalang sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Batay sa announcement ng BOC Port of Manila, ang Auction and Cargo Disposal Division ng Port of Manila ang magsasagawa ng sealed bidding para sa 7 mamahaling sasakyan na nakumpiska sa pamilya Diskaya noong October 2025. Kabilang sa mga isusubasta ay ang Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia 2023, Rolls-Royce Cullinan 2023, Mercedes-Benz G63 AMG 2022, Mercedes-Benz G500 2019 Brabus, Lincoln Navigator 2021 at Bentley Bentayga 2022. Ayon sa BOC, sasagawa ang auction sa November 17, 2025 alas 10 ng umaga sa Situation Room Ground Floor Ocom Building, Bureau of Customs Port Area, habang ang public viewing para sa mga interesadong bidder ay sasagawa mula November 10 hanggang November 12 sa PUC parking area sa Ocom Grounds. Inaayayahan ng BOC ang mga interesadong bidder na may kaisa sa auction. Para sa registration details at kumpletong panuntunan, pinapayuhan ng BOC ang publiko na bisitahin ang kanilang official auction notice. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, hindi bababa sa 60 billion pesos ang inaasang matitipid ng DPWH sa 2026 sa ipatutupad na reforma sa pagbili ng mga materyales na ginagamit sa public infrastructure projects. Nauna nang iniutos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapyasan hanggang 50% ang presyo ng construction materials para sa mga proyekto ng DPWH. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, babawasan nila ang presyo ng ilang building materials gaya ng simento, aspalto at sheet piles para sa mga proyekto ng gobyerno matapos matuklasan ng ahensya na lumobo na hanggang 74% ang presyo ng mga ito sa ilang rehiyon. Sinabi pa ni Dizon na ibabatay na sa market price ang presyo ng mga materyales para sa mga proyekto ng gobyerno. Pagdinig ng Kamara ukol sa Manila Bay Dolomite Beach, kasado na sa November 17. Narito ang report ni Grace Mariano. Kasado na sa November 17 ang pagdinig ng House Committee on Public Accounts ukol sa Manila Bay Dolomite Beach. Pangunahing imbitado sa hearing ang mga opisyal ng Department of Environment and Natural Resources, Department of Economy, Planning and Development, Department of Public Works and Highways sa Metro Manila Development Authority at lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon sa chairman ng komite na si Bico Lazaro, Party List Representative Terry Ridon, unang aalamin ng komite ay kung kailangan ba ang nasabing proyekto base sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at sa utos ng Supreme Court kaugnay sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Sabi ni Ridon, bubusisihin din sa hearing kung may epekto ang proyekto sa pagbahang nararanasan sa Ermita at Malate sa Maynila, lalo na sa mga lugar ng Faura, Remedios at Estero de San Antonio Abad Drainage. Binanggit din ni Ridon na layunin ng pagdinig
na makapaglatag ng available at alternatibong mga hakbang at solusyon para sa paglilinis, rehabilitasyon at mapabuti ang kalidad ng tubig sa Manila Bay upang mapahintulutan na ang paglalangoy, skin diving at iba pang aktibidad. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:50 ng umaga. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Arestado ang isang nagpakilalang pastor matapos tangkaing ipuslit ng 3 Pilipino patungong Cambodia. Ayon kay Bureau of Immigration o BI Commissioner Joel Anthony Viado, nagpakilalang suspect sa alias na Pastor Falcon. Inihayag ng pastor na sasakay siya sa isang flight patungong Bangkok, Thailand kasama ang 3 Pilipino na kasamahan umano niya sa simbahan. Ngunit nang hiwalay na kausapin ang mga tauhan ng Immigration Protection and Border Enforcement Section ang 3, nagbigay sila ng magkakasalungat na pahayag tungkol sa kanilang biyahe at relasyon sa isa't isa. Kalaunan, inamin nilang patungo silang Cambodia matapos ma-recruit para magtrabaho bilang call center agent at tagaluto kapalit ng alok na hanggang 50,000 pesos na sweldo kada buwan, ngunit wala umano silang malinaw na ideya sa uri ng trabahong gagawin nila. Itinurn over na ang suspect at 3 biktima sa Interagency Council Against Trafficking para sa investigasyon at pagsasampa ng kaso. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 77 pesos. 67 pesos and 79 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 20 centavos. Ulitin ko lang po yung palitan ng piso kontra dolyar, 58 pesos and 77 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 67 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Granny Lotto 655 na binola kagabi November 3, 42, 41, 21, 5, 45 at 11. Kung saan walang nanalo ng 98 million, 59,716 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 1, 32, 41, 43, 21 at 45, kung saan walang maswerteng nanalo ng 39,705,010 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, mga seal at imon, tumataas ang panganib ng pagiging endangered. Green turtle, wala na sa listahan ng endangered species. Detalye po ihatid sa atin ni Rosemay Miranda. Rosemay. Tumataas ang banta ng pagiging endangered species ng mga Arctic seal at ibon dahil sa pagbabago ng klima at aktibidad ng tao. Ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, ang pagkawala ng tirahan na dulot ng pagtotroso at pagpapalawak ng agrikultura ay isang banta sa mga ibon, habang ang mga seal ay nasa panganib dahil naman sa global warming at mga aktibidad ng tao kabilang ang maritime traffic. Binago ng IUCN ang status ng hooded seal bilang endangered mula sa vulnerable, habang inuri na ngayon ang mga bearded at harp seal bilang near threatened. 61% naman ng mga species ng ibon ang may bumababang populasyon, isang pagtataya na tumaas mula sa 44% noong 2016. Pinag-aralan ng conservation body ang libo-libong species ng ibon sa buong mundo at napag-alaman na nasa globally threatened ang 1,256 sa 11,185 species na kanilang nasuri.
Ang update sa taong ito ay nakatuon sa mga rehiyon kung saan nagdudulot ang pagkasira ng tropikal na kagubatan ng lumalaking banta sa mga ibon. Samantala, nakasaad din sa report ang isang positibong pag-unlad kung saan hindi nakabilang ang green turtle sa listahan ng endangered species. Hinihayag ng IUCN ang mga dekada ng patuloy na conservation action na nagresulta sa pag-recover ng 28% populasyon ng green turtle mula noong 1970s. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagkikimoderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman lifestyle news, sa Grand Egyptian Museum sa Cairo, Egypt, formal nang binuksan. Detalye po ihatid ni Mika Fardo. Mika. Opisyal nang binuksan ng Grand Egyptian Museum sa Cairo, Egypt kung saan tampok ang humigit kumulang 100,000 artifacts ng naturang bansa mula noong higit sa 6 na milenyo nang nakalilipas. Naging grande ang pagbubukas ng museo kung saan nasilayan ng mga attendees sa mga performances, laser shows na naglalarawan sa mga pharaoh, at fireworks show na nagpaliwanag sa kalangitan. Itinayo sa dalisdis kung saan matatanaw ang Giza Plateau sa kabila lamang ng mga anino ng mga pyramids, makikita ang malalawak at light-filled halls na may matataas na kisame at sand-colored stone walls. Tampok din sa museo ang immersive galleries, precision lighting, virtual reality exhibits at isang children's museum. Sa gitna naman ng pangunahing atrium may nakatayo ang isang 83 toneladang estatwa ni Ramses II, ang pharaoh na namuno sa Egypt sa loob ng 66 na taon sa golden age nito. Makikita rin sa museo ang koleksyon ni Haring Tutankhamun ng higit sa 5,000 mga bagay na karamihan ay ngayon pa lamang makikita ng publiko sa isang lugar. Umabot ng mahigit sa 2 dekada ang paggawa sa Grand Egyptian Museum dahil sa mga delay, kaugnay na kaguluhan sa politika, regional conflicts at ang COVID-19 pandemic. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, ngayong petsa, nirelease ni Shania Twain ang kanyang third studio album na may titulong Come On Over. Ano-ano ang mga kantang bahagi nito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny! Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, November 4, taong 1997, nirelease ng country star na si Shania Twain ang kanyang third studio album na may titulong Come On Over. Ang 16-track album na ito ay may 12 singles, kabilang ang mga sumikat at mga nag-number 1 sa iba't ibang music chart gaya ng You're Still the One, From This Moment On, That Don't Impress Me Much at Man, I Feel Like a Woman. Hanggang sa kasalukuyan, nakabenta na ang album na ito ni Shania Twain ng higit 3 milyong kopya sa UK, higit 20 million copies sa US at mahigit 40 million na kopya naman sa buong mundo. Dahil dito, ang Come On Over album ang tinuturing bilang best-selling country music album by a female act. At yan ang hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba. Isang kape sa Dubai, aabot sa mahigit 57,000 pesos ang presyo kada tasa. Naku, napakamahal naman yan. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning mga kaliusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Para sa mga coffee lover, baka gusto ninyong itry ang trending na yung kape sa Dubai na tinaguri ang world's most expensive coffee. Noong November 1, sinimula na ng Juliet Cafe sa Dubai ang pagsiserve ng nasa 4 tasa ng kape na nagkakahalaga ng $980 o mahigit 57,000 pesos. Ayon sa co-founder ng Juliet Cafe na si Serkan Sagzos, ang naturang kape ay may floral at fruity na lasa at may alimuyak ng jasmine at citrus notes ng orange, bergamot at peach. Ang kape ay gawa sa Nido 7 geisha beans,
mula sa taniman malapit sa Barro Volcano sa Panama. Inihayag pa ng Juliet Cafe na binili nila ng 20 kilo or ang 20 kilo ng beans sa halagang 2.2 million dirhams o mahigit 33 million pesos matapos makipagbid sa daang-daang kalahok sa isang auksyon. Bagaman may kamahalan ng kapeng ito, ilang coffee enthusiasts ang hindi na nagulat sa presyo ng kape dahil kilala naman nilang Dubai sa mga ingrande at mga mamahaling bagay. Kayo, kaya niyo magkape? Kamahal. Diyos ko, ano 57,000 anyway, pesos. coffee is life. Basta doon can afford, wala tayong problema doon. Pero Yes. kung, di ba, ngayon kasi nakakalukot, maraming mga makita mo, no? Alos araw-araw doon sa mga mamahaling kape. Pero, wala naman ding, kumbaga, nasasacrifice din ang panggastos sa mga dapat sana pagkagastos sana, no? Ano man problemang magkape, basta can afford at hindi masasakripisyo ang mga importanteng bagay, di ba? Correct. Oo, trip nila. Sige, okay. Alright. Ako si Doc Justin. Higop na ko ng kape. Joke lang, bawal na sa akin ng kape. Kaya ating balitang kakay pa ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. At mga ka-music, bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito muna ang ating question of the day. Ang issue na bibigyan po natin ng opinyon sa ating talakayan ngayong Tuesday morning. Nagkaroon ba kayo ng unpleasant experience sa pagtatransact sa ahensya ng gobyerno at ano ang inyong ginawa? Ayan, kung kayo po ay naka-experience sa mga unpleasant experience na mga hindi magandang karanasan sa pagtatransact po ninyo sa alinmang ahensya ng gobyerno, ay i-share po sa amin yan mga ka-music. Ano po ang inyong ginawa noong mga panahong naranasan nyo po ito? So ayan, mamaya himay-himayin natin kung bakit yan ang ating pag-uusapan ngayong Tuesday morning sa atin pong talakayan sa Opinion Mo, Opinion Ko. Atin niyo pong narinig ang ating mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, November 4, 2025. Ako po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At napasa inyo po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 51 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:02 ng umaga.